papayin makipag-iwalay ka sa akin. Pero ito ang gusto kong mangyari. Malayang-malaya ng puso na magmahal ng bago, Ay, naisip po kayo, no? Masama pa, naginip lang. Iniwan mo daw ako. Bakit ko naman po iiwan yung kaisa-isa kong pamilya? I can't believe that he broke my heart just because of that stupid girl. Hindi ako papayag na mangyayari to sa akin. Bakit lahat ng meron ako gusto mong agawin? Kimi, wala akong inaagaw sa'yo. Sinungaling ka? Ano sa tingin mo? Pag-asa ka kaya kay Princess? Ano nga, break lang namin ni Libby. Hanap agad ako ng kapalit. Maangan ka na mabait ka pero ito malandi. Oo na! Bago ka manisin ng ibang tao, marap ka sa salamin, tignan mo yung sarili mo! Huwag na may tutulong ko. Kung na yung bahala sa kanya, I can handle her. Princess! Princess! Tumawag ka ng tulong! Baby! Hello? Visitor? Ako po yung supervisor ni Princess. May nangyari po kasi sa kanya. Sorry sir, but medyo it's not looking good. May blood loss po siya. Yung blood type pa ni Princess, A positive. It's actually very rare. I was just defending myself. So si Princess na nagsimula ng gulo. Yes! Hindi mo ako naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan? Ang tunay na ina ni Princess ay si Divina. Siguradong makakahanap tayo ng magbibigay ng dugo kay Princess. Posible ka magsaya yung nanay niya. Princess? Princess? Her BP is dropping. Kailangan natin yung dugo niya. Princess! Princess! No! No! Iwan ako! Iwan ako! Princess, anak! Bakit? Bakit? Anong nangyayari? Kailangan ng dugo ni Princess eh. Kailangan natin si Divina para mabuhay si Princess. Puntahan na natin siya. Kailangan natin siya. Kailangan natin si Divina para mabuhay si Princess. Sabihin na natin kasi yung totoo. Bait-bait niyo po sa akin. Thank you po. Princess, alam mo, napakabuti mong bata. You deserve the best in life. Napakabuti niyo pong ama, Ma'am Charlene. Salamat po sa pagmamahal niyo sa akin. Paano ba kita mapapakawalan? Paano ko po ba kayo maiiwan? Hindi si Divina ang makakatulong sa'yo. Nakikita mo ba kung ano nangyayari kay Princess? Lalo na mamatay yung anak ko. Wala na akong pakialam kung mapulgar ko anong sekreto meron ako. Ang akin lang gusto ko na mabuhay. Wala ako. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi ko, Dado. Hindi ko naiintindihan ni Lali. Kung ano yung nangyayari kay Princess ngayon, hindi mahirap intindihin yun. Kung bakit kailangan ko gawin to. Dahil yung tunay ng nanay, sila talaga yung matching. Kaya naman nilang, dahil mo lang kay Divina, siguro naman siguro para ulit na natin, Princess. Sir Dado? Leilani? Leilani? Bakit kayo magkasama? I'm sorry, hindi yata magandang timing tong pagpunta ko. Charlene, si Dado, ang tatay ni Princess.
Of course. Dapat na-realize ko yan noon pa. Since ako yung nag-hire kay Princess sa trabaho, if I check her files, I could have known na ikaw yung ama niya. Pero hindi ako nandito as an employer kay Princess. Nandito rin ako para sa anak kong si Libby. Ako nanghihingi ng tawad para sa kanya. Alam kong hindi niya ginusto na umabot sa ganito. Hayaan niyo nang pagsabihan ko siya. Alam ko na po ang nangyari kay Princess. At kung hindi ako nagkakamali, kailangan niya ng dugo. Willing ako magpatas. Kung sakaling magka-match kami, willing po ako mag-donate ng dugo sa kanya. Wala na ba talaga tayo ibang magagawa? Alam mo, Xavier, yan ang katotohanan natin dito. Na kahit ano man ang mangyari sa mga mahal natin sa buhay sa labas, limitado ang kaya nating ibigay na tulong sa kanila. Pero si Princess po pinag-uusapan natin dito. Hindi naman pwedeng wala na lang tayong gagawin. Hindi ko naman sinabing wala tayong gagawin. Tama ka naman, Xavier eh. Si Princess pa rin ito. Alam mo, kahit preso tayo, meron tayong magagawa. Ano naman pwede natin gawin? Alam mo, hindi man tayo makapagbigay ng dugo kay Princess, sigurado akong kailangan ng pantustos ni Paring Dado. Doon tayo pwedeng tumulong. Para kahit paano makabawas tayo sa problema nila sa bayarin sa ospital. Nagpunta yung mami mo sa hospital to check on her. Would you like to know how she's doing? I already explained my side. Hindi ako nagsimula nung gulo siya. For Christ's sakes, Libby. Have a little sympathy doon sa tao. Nasa hospital yung princess. Ano bang gusto mo, Dad? Akong nasa loob ng hospital instead of her. I never said that. Now stop acting like Mom. Is it too much to ask? Na magkaroon ako ng simpatya sa sarili kong pamilya. Biktima din ako dito, Dad. That girl wanted to be like me. Naagaw na nga niya yung boyfriend ko. Di ba naman simpatya ng pamilya ko, naagaw niya na rin. You see, this is all Shirley's fault. She's the one who kept that girl around. Come on, ma. Tingnan mo nangyayari ngayon. Pati sarili niyong anak, lumalayo ang loob sa inyo. Oh, hi. Good news po. We found the perfect match. Miss Cristobal is a perfect match for Princess. She is her blood donor. Handa po ako mag-donate ng dugo kay Princess. Alam ko, marami sa inyo nabalitaan ng tungkol sa nangyari kay Princess. At para sa mga hindi pa po nakakaalam, nasa hospital ngayon si Princess. Hindi pa namin alam yung buong detalye pero sabi nila critical ang sitwasyon niya. At nangangailangan ng matinding dasal sa ating lahat. Kaya hingi din sana po kami ng tulong sa kung sino kayang magbigay para matulungan si Princess, pati yung pamilya niya ng panggastos sa hospital. Na kahit papaano,
Ay makabawas man lang sa bigat na pinagdadaanan niya ngayon. Alam ko, marami sa inyo, wala na rin kayang ibigay. Dahil wala rin naman tayong pinagkakakitaan dito. At umaasa lang din naman tayo sa tulong na galing sa ibang tao. Kaya naiintindihan ko kayo kung wala kayong may bigay. Saka na yan, Xavier. Oo, pasa-pasa. At ang may susukli lang namin po sa mga magbibigay ay ang taus-pusong pasasalamat. Buhay ni Princess ang pinag-uusapan natin dito. Alam niyo lahat na si Princess siguro ang pinakamaputing tao na nakilala nating lahat. Handa tayong tulungan na hindi tayo hinuhusgan sa kung sino man tayo. Si Princess ang nagturo sa atin na huwag tayong mawawalan ng pag-asa at patuloy lamang tayong lumaban sa buhay. Para kay Princess to. Maraming salamat sa inyong lahat. Magbagal po kami para kay Princess, sir. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko agad ito sa isa sa mga taong natin kay Mang Dado. Kaya malaki ang magagawa nito kay Princess. Salamat. Salamat din po. Salamat. Sige po. Wow, very good job, Xavier. Bakit ganyan ang mukha mo? Nakatulong ka na nga, mukhang hindi ka pa rin masaya. Hindi gumugulo lang sa isip ko eh. Ano ba yun? Ano kaya nangyari kay Princess? Bakit siya na ospital? Alam niyo, hindi ko rin nga alam kung ano nangyari. Aksidente kaya sa Princess? Bakit hindi natin tawagan si Sir Dado? Huwag na tayo makigulo doon. Sigurado maraming pinagdadaanan yung tao. Makikitsismis pa ba tayo? Si Onse! Naku, sigurado akong alam nun kung ano nangyari kay Princess. Sige Kuya Pusoy, bakit di mo kausapin yung Jolgard na kaibigan mo? Kung pwede natin matawagan si Onse. Sige, Xavier. Akong bahala. Kumusta ng pakiramdam niya? Okay naman daw. Stable na sabi ng doktor. Wala naman daw komplikasyon. Ikaw, di ba, dapat nagpapahinga ka? Okay na ako. Okay na pakiramdam ko. Salamat, ha. Salamat sa tulong mo na pagbigay ng dugo kay Princess. Kung bumabalik na yung kulay ng mukha niya eh. Okay na siya. Dado, I'm sorry sa mga nangyari. Hindi ko in-expect na ganito pa tayo magkita. Oo nga eh. Anong wrong timing yung pagkikita natin ulit? Baka nga wrong timing. Pero sa tingin ko, fate ang nagdala sa atin dito. What are the chances na magka-match pala kami ni Princess? I know you're not in a good space right now. Pero gusto kong i-assure sa'yo na huwag mo nang isipin yung mga gastusin sa ospital. Sasagutin ko yung lahat. Ang gusto kong isipin mo kung paano mo mapabuti ang sitwasyon ni Princess. Salamat. Nay, ano ba yan? Princess? Princess? Princess. Nurse! Nurse, gising na si Princess! She's awake.
Meron ka bang nararamdaman? Nahihilo? Anong pangalan mo? Princess Pascual po. Sino yung katabi ko dito? Ha? Si tatay po. Kilala mo ba siya? Si Ma'am Charlene po. Boss ko po siya sa shop. Pasensya na po. Napaniganipan ko po kasi nung kasama ko si nanay. Nalimpungatan po yata ako. Alam mo ba bakit nandito ka sa ospital? Ang huli ko pong naaalala, nagkaaway po kami ni Libby sa shop. This is good. Usually kasi pag head trauma patient, may level of disorientation siya, level of amnesia. Pero sa'yo, intact. This is great, pero wag mo muna talaga ipuwersa. Gusto ko magpapahinga ka muna. Si tatay na bahala. Okay? Sir, ganito. Let her stay here muna. Extended observation to avoid any further complications after. Okay? Okay. Tapos, Princess, gusto ko magpahinga ka, magpagaling ka. Kung okay ka, i-discharge na kita. Thank you. Tulin daw. Okay. Ma'am Charlene, sorry po mali po kasi lang iniisip si Libby. Princess, huwag mo nang isipin yun. Maayos ng lahat. Ang gusto ko, i-focus mo ngayon ang pagpapagaling ng mabilis. Sige, iwan ko muna kayo ng anak mo and don't hesitate to call me kung anong kailangan mo, ha? Salamat. I'll go ahead. Dalhin mo to kay, kay Princess Luz Hospital. Para naman may makaing maayos sila dado doon. Sige na, Mamu. Bilisan mo na. Baka magising na si Princess eh. Gusto ko sana, nandun na ako pagkamulat pa lang ng mata niya. Pinatalaan ako in love. O, ito na. Wait lang. Hello? Onse, Oh, kay Pusoy. Teka, paano ako nakatawag? Ano man naman, marami tayong mababait na kaibigan dito sa loob. Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Princess? yun nga, kalat Na nga eh. Ano ba talaga nangyari kay Princess, ha? Kamusta na siya? Yun, stable na siya. Nakakuha na rin siya ng blood donor. Buti naman. Dapat mangyayari ito kung dahil sa Saber na yun. Ha? Ano bang kinalaman ni Saber? Si Libby kasi yung umatake sa kanya. Siya yung dahilan kung bakit agaw buhay ngayon si Princess sa ospital. Sana soon
Halos paglabas ko ng hospital, I felt an overwhelming sense of relief. Halos napaiyak ako sa hospital. Hindi ko mapigilan yung agos ng luha ko nung nakita ko yung sitwasyon ni Princess. And we were this close to having a daughter who is a criminal. Diyos ko, buti na lang nakatulong ako kahit paano mapabuti ang lagay ni Princess. More than anything, I'm happy na okay ng mga bata. Siguro, kapag masawang mo talaga, matagal mamatay. Alam mo ba si Ma'am Sherlyn, ang laki ng tulong sa amin dito sa ospital. Pati dugo ko siya yung nag-donate. Kung hindi ko lang kayo kakilala, isipin ko nanay mo, yung donor mo, si Miss Charlene. Ang imposible lang naman dito kung ang nanay at tatay mo is parehong blood type O, imposibleng maging anak kanila. Divina? Nandito sila, Charlene? Divina? Hindi kasi di ba yung tatay mo, hindi siya pwede mag-donate dahil sa sakit niya? Kaya sa sobrang desperado niya, narinig kong pupuntahan niya yung nanay mo. Tay, pwede po ba akong magtanong? Oo, ano yan? Si Nanay Lupe po ba yung totoong nanay ko?